Attorney, Senator, paano ho ba natin dapat tanggapin yung ganong mga uri ng salita and then the process of uh, motion for reconsideration considering na ang sinasabi kahapon din ng Supreme Court, kinlaro ng kanilang spokesperson na immediately executory yung kanilang desisyon, meaning, no, kumbaga void from the very beginning ang impeachment complaint. And then, they are entertaining the motion for recon. Paano ho natin to dapat balansehin sa ating kaisipan? Kaya nga, tanggalin natin yung kanina na automatic mo kasi nasabi na final and executory. Mukhang executory lang yung ginamit nila, hindi siya final. Hindi pa siya final, ibig sabihin, pwede pa talaga mag-motion for reconsideration para mabisita nila ulit yung kanilang desisyon. I'm sorry, Ang it's, ibig sabihin it's na lang immediately executory pala. I'm sorry po. Immediately executory. Correct. Opo, Yes. opo. Immediately executory. Ang ibig lang sabihin nun is sinasabihan nila ang Senado na yung na-file na impeachment complaint sa inyo ay unconstitutional. Therefore, siguro, kung immediately executory yan, wag kilusan, wag kikilos ang Senado as far as that impeachment is concerned. Pero kung ako naman ay senador pa ngayon, pipigilan ko rin ang isang formal declaration na dinidismiss na namin ang impeachment complaint kasi nga hindi pa siya final, subject siya sa motion for reconsideration. So in effect, kung ibabalansin natin sa ating pag-iisip, magtapak muna sa preno ang Senate Impeachment Court. Tumapak muna kayo sa preno kasi immediately executory ang finding ng court na unconstitutional yung na-file na impeachment case sa inyo. Pero tapos na ba yan? Yan na ba yung final say ng Supreme Court? Hindi pa. Motion for reconsideration and entertain. Kaya ulitin ko yung sinabi ko kanina, kung meron man na senador na ang kanyang decision ay sasabihin niya, ipapaubaya ko ang aking desisyon sa desisyon ng Supreme Court. Therefore, maghintay yung senador na yan sa final decision ng Supreme Court kasi pending pa ang MR, motion for reconsideration.